Pagsilang ng henyo. 351 hanggang 60. Awkward na paliwanag ni Riza kay Matthew, malamang dahil kakaunti lang ang mga babaeng miyembro ng Dragon Group natin. At bihira silang lumabas, kaya ganito, bagamat medyo malabog sila, siguradong hindi maging promiscuous ka, makatitiyak ka dyan. I don't care what kind of bitterness meron sila, my people can't be bullied anyway. If I found out that they are bullying Nika, don't blame me for being ruthless. Seryosong sinabi ni Matthew kay Riza, sa kanyang mga mata, ang puwersa ay hindi ang pinakamalakas, ngunit katalinuhan. Noong ika-21 siglo ay may kumpiyansa siyang puksain ang lahat ng mga kaaway, ngunit ayaw niyang magdulot ng labis na problema para sa kanyang sarili, kaya naman pinili niyang magtago. Kung hindi, sa pagkakaroon lamang ng kaalaman sa darating na siglo ay magagawa niyang mawala ang lahat ng kanyang mga kaaway sa mundo, halimbawa ay maaari niyang gamitin ang mga diskarte sa pag-hack upang tamaan ang ekonomiya ng kanyang mga kaaway, gamitin ang kanilang pera para mag-recruit ng mga tropa, maaari siyang lumikha ng lahat ng uri ng armas na lumampas sa panahong ito, at iba pa. Magagawa niya ang lahat ng bagay na ito, ngunit kung gagawin niya, siya ay magiging kaaway ng lahat ng mga bansa at magkakaroon ng mga digmaan, at maraming tao ang mamamatay noon, at iyon ay isang bagay na ayaw niyang makita. Kaya naman pinili niyang magtago, hindi dahil sa takot sa kalaban, kundi dahil ayaw niyang kaladkarin pababa ang mga inosenteng tao. Gusto niyang maghintay hanggang sa masanay niya si Dodong at ang iba pa na maging Supreme Masters, pagkatapos ay pauunlarin niya ang kanyang kayamanan ng palihim, at kapag siya ay naging isang mayaman na tao na may malaking bilang ng mga compound, sa oras na iyon, kung ang mga bansa ay gustong lumipat. Muli, kailangan nilang pag-isipang mabuti ang mga kahihinatnan. Si Nika, na masaya sa mga salita ni Matthew na, ang aking mga tao ay hindi pa rin mabubuli, ay masaya hindi dahil ipinagtanggol siya ni Matthew, ngunit dahil sa tatlong salita sa mga salitang iyon na, aking mga tao. Si Riza ay nasa mas magandang posisyon para itaboy ang malalobo na grupo ng mga tao. Huminto ang coach sa harap ng isang kuwebo kung saan nakatayo ang tatlong matandang lalaki, lahat sila ay may aura ng superior na tao, at malinaw sa isang tingin na hindi sila ordinaryong tao. Bumaba si Riza sa bus at lumapit sa tatlong matandang lalaki, magalang na sumisigaw, leader ng koponan, 2 elder, natapos na natin ang ating misyon. Isa sa mga matandang lalaki na nakatayo sa harapan ay tumango at humahangang nagsabi, bueno, karapat-dapat na maging magandang commander ng ating Dragon Group, walang misyon na hindi matatapos hanggat ikaw ay nasa trabaho. Tama, ako, si Riza, ay isa sa iilang matatalinong tao. Napangiti si Riza. Lumingon si Riza at sinabi kay Matthew, ito ang pinuno ng ating Dragon Group, wala siyang pangalan dahil hindi pa niya ginamit ang kanyang tunay na pangalan simula nang sumali siya sa Dragon Group, nang siya ay naging pinuno ng Dragon Group palagi siyang tatawaging group leader, kaya tatawagin mo na lang siyang group leader mula ngayon siya ang pinakamakapangyarihang master sa Dragon Squad, pero hindi niya kami tinuturuan, pinipilit niya lang kaming makipag-spar sa kanya buong araw. Ito rin ang matanda sa Dragon Group namin, siya ang may pananagutan sa pag-manage ng kaligtasan ng Dragon Group namin, napaka-misteryoso niyang tao, dahil hanggang ngayon, hindi pa namin alam kung anong skills ang napasok niya sa Dragon Group, kami lang. Alam kong pinamahalaan niya ang Dragon Group sa maayos na paraan, lahat tayo ay tinatawag siyang Elder Dongfang, kung may kailangan ka sa hinaharap, tanungin mo lang siya. Team Leader? Elder Marshall Fool? Elder Dongfang? Kumusta ka na? Iniabot ni Matthew ang kanyang kamay sa pinuno ng grupo at sa kanilang tatlong matatanda at sinabi, nice to meet you, nice to meet you. Ang pinuno ng grupo at ang iba ay nag-arch din ng kanilang mga kamay at binati si Matthew. Pagkatapos ng palitan ng mga pagbati, oras na para magnegosyo, sinabi ni Matthew sa pinuno ng grupo, excuse me, saan nakaayos ang base para sa akin? Ang pinuno ng grupo ay magiliw na sinabi kay Matthew, kagagaling mo lang sa aming Dragon Group, tinatanggap kita sa ngalan ng buong Dragon Group, upang gawin ang aming makakaya bilang mga host, naghanda kami ng isang marangyang handaan, kaya kapag tapos na ang handaan, ihahatid na kita sa base mo, okay. Hindi makatanggi si Matthew sa imbitasyon mula sa pinuno ng Dragon Group, at si Riza at ang iba pa nilang backbone ay nandoon sa piging, at lahat sila ay napakainit kay Matthew at sa iba pa.
Hindi natapos ang piging hanggang sa 2 oras, at pagkatapos ng piging, personal na dinala ni Riza si Matthew sa kanyang base. Dinala ni Riza si Matthew sa isa pang lambak, ang lambak na ito ay ilang dosenang ektarya ang lapad, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit. Ang lambak na ito ay ang pinakaloob na lambak ng ating Dragon Group, may mga kuweba sa bawat bundok dito, kuweba daw ito, ngunit kapag pumasok ka, ito ay katulad ng isang gusali, maraming mga bakanteng silid sa loob ng kuweba. Maaari mo itong gamitin bilang isang dormitoryo o bilang isang laboratorio, ito ang magiging base mo mula ngayon, nasisiyahan ka pa ba? Medyo maliit ang lugar, pero tahimik at ligtas, maganda ang lugar, ito na. Tumango si Matthew at sinabi. Halika, ituro kita sa paligid mo. Hinawakan ni Riza ang kamay ni Matthew at naglakad patungo sa gilid ng bundok. Nang makarating sila sa gilid ng bundok, 3 beses na sunod-sunod na pinindot ni Riza ang isang maliit, bahagyang malukong bato sa pader na bato, at boom! Lumitaw ang isang malaking square hole sa pader na bato. Pakiusap. Si Riza ay gumawa ng mapang-akit na galaw kay Matthew at sa iba pa, nakangiti habang sinasabi niya. Napakatago, medyo high-tech. Nagkomento si Matthew sa disenyo ng base. Pagpasok sa loob, naramdaman ni Matthew na para siyang nasa isang high-class na gusali na may maraming bahay, may mga bahay para sa mga opisina at mga silid para sa pagtulog. Maraming bahay dito, you guys can use them as you like. By the way, if you guys want to get in touch with our people here in the Dragon Group, you can only do it through the internet connection. Sabi ni Riza. Hinayaan ni Matthew si Dodong at ang iba pa na pumili ng bahay ng isa-isa, maaari nilang piliin ang anumang gusto nila, ngunit ang bahay na pinili nila ay hindi masyadong malayo sa mga bahay ng iba. Para naman kay Nika, nakatira siya sa Little Freda. Matthew, hindi siya pumili ng bahay dahil ayaw niyang manirahan sa loob ng kuweba at plano niyang magtayo ng maliit na bahay sa kalagitnaan ng bundok minsan. Bagamat hindi siya pumili ng bahay sa kuweba, pumili siya ng ilang malalaking bahay kung tutuusin, isa para sa pagdidisenyo ng makinarya, isa para sa pagdidisenyo ng teknolohiya sa computer, at isa para sa pananaliksik. Nang halos madilim na, lumabas sina Matthew at Riza sa Dragon Group at pumunta sa Ranzo sa labas ng Dragon Group. Nang makarating sila sa pastulan, sinabi ni Matthew kay Riza, tulungan mo akong mahanap ang pinakamabilis na kabayo. Mabuti, sumama ka sa akin, alam kong may ilang magagandang kabayo sa loob ng pastulan. Masayang sabi ni Riza kay Matthew. Ang pagsakay sa mga kabayo sa prairie ay isang bagay na ikinatuwa rin niya, kaya't inilabas niya si Matthew sa sandaling iminungkahi nito na gusto niyang sumakay ng kabayo. Mayroong libu-libong mga kabayo sa loob ng pastulan, at may ilang mga kabayo na nakakulong ng mag-isa dahil ang mga kabayong iyon ay napakasungit na kung sila ay ikinulong sa mga ordinaryong kabayo, sila ay lalaban. Riza ipinakilala niya habang inaakay si Matthew sa mga kabayo. Ito ang mga kabayo, ang itim ang pinakamahusay, pagkatapos ang pula, ikaw ang unang pumili. Sabi ni Riza kay Matthew. Siyempre nagustuhan ng isang lalaki ang itim, dahil mas lalaki ang itim. Gusto ko yung itim. Masayang sabi ni Matthew. 352. Pinangunahan ni Matthew at Riza ang kanilang mga kabayo palabas ng pastulan. Si Riza ay sumakay sa kabayo na may pitik at sinabi kay Matthew na may matamis na ngiti, sumakay ka sa kabayo. Isasama kita. Tumingin si Matthew sa kahangahangang kabayo at pagkatapos ay awkward na sinabi kay Riza, sa totoo lang, hindi ako marunong sumakay ng kabayo, pwede mo ba akong turuan? Poof! Si Riza ay tumawa ng napakaganda, hindi niya inaasahan na ang omniscient na si Matthew ay hindi marunong sumakay ng kabayo, sinabi niya kay Matthew sa isang misla na boses, hindi ko inaasahan na ang isang henyo na tulad mo ay hindi marunong sumakay ng kabayo, ito ay hindi ka panipaniwala. Hindi nasiyahan si Matthew sa pang-aalipusta sa kanya ni Riza, sinabi niya kay Riza na nakataas ang kanyang ulo, hindi ako isang makapangyarihang Diyos, kahit na ang mga Diyos ay may mga bagay na hindi nila alam, ano ang kakaiba doon. Sinabi ni Matthew, turuan mo akong sumakay ng kabayo, kung hindi, hindi na kita makikilala bilang kaibigan. Well. Nagtuturo lang ng horseback riding, bakit ang seryoso mo? Riza beamed at sinabi.
Bumaba si Riza sa kabayo at lumakad sa tabi ni Matthew at nagsimulang turuan siya kung paano sumakay ng kabayo. Kailangan mong makabisado ang ritmo ng pagtaas-baba at hawakan ang iyong mga binti sa tiyan ng kabayo upang mapanatili ang bigat ng iyong katawan sa ibabaw ng kabayo. Centerline ng katawan ng kabayo, yun lang talaga, kailangan mo munang magdahan-dahan ng konti, makukuha mo rin pagkatapos ng ilang sandali. Sige, susubukan ko. Sinabi ni Matthew habang gumulong-gulong at sumakay sa likod ng kabayo, hinawakan ang lubid at marahang hinayla ito, pagkatapos ay marahan na sinipa ang tiyan ng kabayo gamit ang dalawang paa, tumayo. Ang kabayong sinakyan ni Matthew ay ang pinakamahusay na kabayo sa rancho. Ang kabayong ito ay sinasakyan sa labas upang mangginay ng mga ranchers araw-araw, at ang mga ranchers ay nagsalit-salit sa pagsakay sa kanya araw-araw, kaya kadalasan ay hindi niya nilalabanan ang taong nakasakay sa kanya, marahil dahil sanay na siya. Ang kabayong sinasakyan ni Matthew ay humakbang pataas. Sa una ang mga ondulasyon na nilikha ng pagtakbo ng kabayo ay naging dahilan para hindi komportable si Matthew, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, si Matthew ay naging pamilyar sa ritmo ng mga pag-alon, siya ay nag-relax at nagsimula siyang bumilis ng bilis. Si Riza ay nanatiling kapareho ng bilis ni Matthew, natatawa siya noong una nang makita niya ang maingat na tingin ni Matthew, ngunit pagkaraan ng ilang minuto, hindi na siya natawa, nag-alinlangan siya na nagsinungaling lang si Matthew sa kanya, na sinasabing siya hindi makasakay, ngunit naglakas loob siyang sumakay ng napakabilis at napakahusay sa loob ng ilang minuto, sino ang maniniwala kapag sinabi niya iyon? Pabilis ng pabilis ang pagtakbo ni Matthew, nagmamadaling kinuha ni Riza ang latigo ng kabayo at hinampas ang puwitan ng kabayo bago hinabol si Matthew, malakas niyang sinabi kay Matthew, hindi ba sabi mo hindi ka marunong sumakay ng kabayo? Mas mahusay kang sumakay kaysa sa akin, humph. Ha. Hindi mo alam na henyo ako, syempre mabilis matuto ang mga henyo. Dahan-dahan lang akong sumakay at naging pamilyar sa mga mahahalagang bagay sa pagsakay sa kabayo, kaya masasabi ko na. Kaya kung sumakay, makipagkumpetensya tayo para makita kung sino ang mas mabilis. Tumawa ng malakas si Matthew at hinampas ng malakas ang puwitan ng kabayo kaya nakaramdam ang kabayo ng pananakit sa puwitan nito at tumakbo ng desperadong. Sino si Matthew? Siya ang pinakakilalang punong propesor ng darating na siglo, nag-aral siya ng kapangyarihan ng higit sa 10 taon, kaya hindi lang niya magagamit ang kapangyarihan, maaari rin siyang lumikha ng kapangyarihan, ang kanyang kontrol sa kapangyarihan ay walang kapares. Pamilyar na siya ngayon sa mga kabayo at kaya niyang gawin ang lahat ng uri ng mahihirap na galaw sa mga ito, dahil lang sa lahat ay nasa kanyang kamay. Upang mapatakbo ang kabayo ng mas mabilis hanggat kaya niya, itinugma ni Matthew ang pag-alon ng kabayo at pasulong na puwersa ng buong puso, na ginagawang mas mabilis ang pagtakbo ng kabayo kaysa dati, ganoon ang pakinabang ng pag-alam sa puwersa. Tumingin si Riza kay Matthew na unti-unting lumalayo sa kanya, hindi niya maiwasang sumpain si Matthew sa kanyang puso dahil sa pagiging walang hiya, halatang eksperto siya sa pagsakay sa kabayo, ngunit nagsinungaling siya sa kanya na ginawa niya. Hindi alam kung paano ito gagawin, at hiniling sa kanya, isang baguhan, na turuan siya. Matthew, hintayin mo ako. Malakas na sigaw ni Riza kay Matthew. Ha. Riza, bilasan mo. Abutan mo ako, bibigyan kita ng kiss. Si Matthew ay tumawa ng malakas na may katapangan. F***CQ, sinong gusto ng kiss mo? Nagmura si Riza, ngunit gusto pa rin niyang maabutin si Matthew. Mabilis na tumakbo sina Matthew at Riza sa prairie, dahil hapon na ngayon, at habang lumulubog ang araw, ang mga ulap sa kalangitan ay pula at maganda, na parang nasusunog. Ang gayong paglubog ng araw sa gabi ay hindi kailanman makikita sa lungsod at makikita lamang sa mga patag na lugar, tulad ng dagat o prairie, kung saan ito ay pinakamagagandang pagmasdan. Maganda at malatula ang eksena ngayon ni Matthew, parang mag-asawang naghahabulan. Masayang-masaya si Matthew ngayon, gusto niya ang pakiramdam ng nakasakay sa kabayo at nadama na ito ay mas kapana-panabik kaysa sa pagmamaneho. Huminto si Matthew sa isang medyo mataas na damuhan, tumalon siya mula sa kabayo at hinayaan itong gumapang mag-isa habang siya mismo ay nakahiga sa damuhan, nakatingin sa walang katapusang prairie at sa magandang paglubog ng araw sa kalangitan.
Ito ay hindi isang bulubunduking lugar, ngunit ito ay nagbibigay sa isang tao ng isang pakiramdam ng kalayaan, isang pakiramdam na hindi maramdaman sa lungsod. Ito ay kasing ganda ng dagat, na gustong maging isang ordinaryong pastol dito. Humiga si Matthew sa damuhan at bumulong sa sarili. Sa oras na ito, tumakbo si Riza sakay sa kanyang kabayo, tumalon siya mula sa kabayo at tumakbo sa tabi ni Matthew, sinipa ng paa si Matthew at humirit, sinabi ko sa iyo na hintayin mo ako, bakit hindi ka nakinig? Humph! Walang pakialam na sinabi ni Matthew, sino ang nakakaalam na napakagaling mong sumakay ng mga kabayo? Ikaw. Tumataas at bumababa ang dibdib ni Riza sa galit ni Matthew, kung dagdagan pa ni Matthew ang apoy, baka maputok ang kanyang mga damit sa kanyang dibdib. Huwag kang magalit. Binibiro lang kita. Halika, humiga ka ng magkasama at I-enjoy ang pakiramdam ng kalikasan. Tinapik ni Matthew ang damuhan sa tabi niya at sinenyasan si Riza na humiga sa tabi niya. Humph! Sinong gustong humiga sa'yo? Bumulong si Riza. Sinasabi ito ng kanyang bibig, ngunit gusto pa rin niyang manatili sa tabi ni Matthew. Umupo siya sa tabi niya, pinulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang mga binti at nakatingin sa malayo. Riza, gaano ka nakatagal dito? Malakas na tanong ni Matthew. Halos 10 taon, naalala ko na pumunta ako sa Dragon Group para sa pagsasanay noong 12 ako. Nakangiting sabi ni Riza. Kaya ikaw ay isang henyo sa edad na 12. Nilinggan ni Matthew ang kanyang ulo upang tingnan si Riza at sinabi. Riza said awkwardly, no, I'm not. Buti na lang mas matalino ako kaysa sa karaniwang tao, plus kilala ng lolo ko ang team leader namin, kaya nirekomenda ako ng lolo ko sa team leader, at pinapasok ako ng team leader. Nang makita niya ang likas kong talento. Sa likod ng pinto. Biro ni Matthew. Go! Ikaw ang dumaan sa backdoor. Lakas ng loob ko, okay. Basta umaasa lang sa konting relasyon. Awkward na sabi ni Riza. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang gusto mo? Ngumiti si Matthew at sinabi kay Riza, medyo maganda na ang pakiramdam niya kay Riza, kaya gusto niyang bigyan siya ng regalo. Nang marinig ang mga salita ni Matthew, masayang tumingin si Riza kay Matthew at sinabing, ayaw mo akong bigyan ng regalo, di ba? 353. Hindi. Nagtatanong lang. Nagkunwari si Matthew na nagsisinungaling. Nang marinig na walang intensyon si Matthew na magbigay ng regalo. Riza beamed her small mouth and said disappointed, ayaw mo man lang akong bigyan ng regalo, kaya bakit mo ako tinanong kung ano ang gusto ko? Na-curious ako saglit. Si Matthew ay tumawa ng awkward, kung ayaw sabihin ni Riza, gagawin niya, naisip niya na basta maganda ang isang bagay, magugustuhan ito ng mga babae. Gusto ko ng magagandang bulaklak. Malumanay na sinabi ni Riza, kahit na hindi sinabi ni Matthew na bibigyan niya siya ng regalo, sinabi pa rin niya kay Matthew kung ano ang nagustuhan niya, dahil inaasahan niyang bibigyan siya ni Matthew ng regalo. Tulad ng mga ordinaryong babae na mahilig sa bulaklak. Nakangiting sabi ni Matthew. Nakahiga si Riza sa tabi ni Matthew, hindi siya umimik, medyo kinakabahan siya, first time niyang nakahiga sa isang lalaki, kahit hindi ito kama kung saan siya nakahiga, pero parang nakahiga siya sa isang kama. Sapat din ang inis ni Matthew sa mga araw na ito, ngayong nasa prairie na siya, mas maganda ang mood niya, at ang mga nakakainis na bagay na iyon ay hindi lilito pansamantala, na nagpapahinga sa kanya. Nakatulog siya ng ilang oras, at kung hindi siya gin-icing ni Riza, baka nakatulog na siya ng diretso kinaumagahan. Nagising si Matthew at nakitang madilim na, kaya't nakita nila ni Riza ang isang kabayo na nanginginain sa malayo at sumakay pabalik. Nang bumalik si Matthew sa Dragon Group, si Dodong at ang iba pa ay kumukuha ng kanilang tirahan. Ang Dragon Group ay napakabait sa kanila at nagpadala sa kanila ng maraming kasangkapan, na lahat ay mataas ang uri. Si Matthew ay hindi humingi ng anumang webels, kailangan niyang magtrabaho ng husto nitong ilang taon, hindi magsaya sa sarili, gusto niyang bumalik sa pagiging katulad niya sa hinaharap na siglo, ginagawa ang lahat ng uri ng pagsasaliksik araw-araw, hinahayaan ang kanyang sarili na maging single-minded sa kanyang pagpupursige sa kanyang gusto. Pero wala siyang balak na patuloy na lumaban para sa kanyang buhay, sa halip ay binalak niyang lumaban ng ilang taon para mawala ang kanyang mga problema at sisimulan na niyang i-enjoy ang kanyang buhay.
Noong gabing iyon, hindi nakatulog si Matthew, kumukuha siya ng kanyang research institute, patuloy niyang inutusan ang mga tao mula sa Dragon Group na tulungan siyang dalhin ang mga bagay na kailangan niya. Hindi niya matulungan si Matthew, ngunit gusto niyang panoorin itong nagtatrabaho. Pakiramdam niya ay napakagwapo ni Matthew sa kanyang mga araw ng trabaho, at naramdaman pa niya na nakakatuwang panoorin itong nagtatrabaho. Napakalaki ng kanyang research institute, isang buong gabi bago ito magawa, hindi, dapat kong sabihin na ito ay simula pa lamang, dahil maraming kagamitan ang hindi magagamit sa Dragon Group, hindi banggitin ang Dragon Group, kahit na ang kabuuan. Ang mundo ay walang kagamitan na kailangan ni Matthew. Walang pagpipilian kundi gawin ito ni Matthew mismo. Ibinigay ni Matthew si Dodong at ang iba pa kay Riza pansamantala, pinahintulutan si Riza at ang iba pa na sanayin si Dodong at ang iba pa, at pinaalalahanan sila na kung makati sila, mahahanap nila si Dodong at ang iba pa para sa isang kompetisyon. Si Matthew, na hindi pa lumalabas mula noong pumasok siya sa kuweba, ay naging baliw na gumugol ng kanyang mga araw at gabi sa paggawa ng lahat ng uri ng kagamitan at pagsasaliksik ng lahat ng uri ng mga bagay. Makinarya, kakaibang likido, kakaibang data sa loob ng mga computer, lahat ng uri ng kakaibang bagay na nakakasilaw sa mga mata. Si Riza, ang team leader, ang Eastern Elder at iba pa ay madalas na bumisita kay Matthew, at madalas silang magtanong sa kanya, na ikinagalit ni Matthew kaya't hiniling niya kay Dodong at sa iba pa na magpalit-palit na magpadala ng isang lalaki na magbabantay sa pasukan tuwing araw, hindi pinapayagan ang sinuman na pumasok sa kanyang research institute. Ilang beses na nakipaglaro si Riza kay Matthew, ngunit pinalis ni Matthew. Sa sobrang galit niya ay nagsumpa siya sa harap ni Matthew na hindi na niya ito kakausapin muli, ngunit hindi man lang siya nilinggan ni Matthew at nagpatuloy sa pagsasaliksik. Pagkatapos noon, hindi na muling pinuntahan ni Riza si Matthew. Gayunpaman, si Dodong at ang iba pa ay nasa problema, dahil si Riza ay tila inilipat ang kanyang galit kay Matthew kay Dodong at sa iba pa, at araw-araw niyang pinabugbog si Dodong ng mga masters ng Dragon Group. Kaya't si Dodong at ang iba ay huminto sa pagsasanay araw-araw at nakikipaglaban kay Riza araw-araw. Bagamat natatalo sila sa bawat oras, mas malakas sila kaysa dati. Si Matthew ay isa ng baliw, at mayroon ding isang baliw sa gitna ni Dodong at sa kanyang grupo. Ang baliw na iyon ay hindi si Dodong o si Lando, kundi si Tom Tyson. Palaging iniisip ni Tom Tyson na ang kanyang lakas ay ang pinakadakila, ngunit nakilala niya si Hercules, na ang lakas ay ilang beses na mas malaki kaysa sa kanya, at hindi siya handang gawin iyon, kaya desperado siyang nag-eehersisyo araw-araw, na nagsasabing siya ay nag-eehersisyo, ngunit sa totoo lang mas tamang sabihin na sinisira niya ang kanyang katawan, dahil halos hindi siya nagpapahinga, nag-e-exercise siya palagi ng kanyang katawan, kahit natutulog sa labas. Si Dodong at ang iba pa, hindi nila gustong lumaban ng husto tulad nina Tom Tyson at Matthew, ngunit pinilit sila ni Riza at ng iba pa na lumaban at binugbog sila araw-araw. Para hindi na sila muling pretuhin ng ganito, wala silang nagawa kundi seryosohin ang karanasan ng pakikipag-sparring kay Riza at sa iba pa. Isang araw, makalipas ang kalahating buwan, biglang lumabas si Matthew sa kanyang institute at nag-abot ng 100 balde ng berdeng likido kay Dodong, inutusan silang humiga sa loob ng berdeng likido tuwing gabi pagkatapos makipag-sparring kay Riza at sa iba pa at matulog para sa gabi. Si Dodong ay may lubos na pagtitiwala kay Matthew at nakinig sila sa kanya, nakahiga sa berdeng likido noong gabi pagkatapos na inabuso ni Riza at ng iba pa. Kinaumagahan, nagising si Dodong at ang iba pa at nakita nilang puno na ng lakas ang kanilang mga katawan at gumaling na ang lahat ng kanilang mga sugat, na naghinala sa kanila na si Matthew ay isang Diyos. Matapos malaman ni Riza at ng iba pa ang tungkol sa berdeng likidong sinaliksik ni Matthew, si Hercules at ang iba pa ay interesadong subukan ito at nalaman nilang pamilyar ang pagkakahiga sa loob ng berdeng likido, at naramdaman nilang nabuhay ang kanilang mga katawan pagkatapos magsinungaling para sa isang ilang oras, plus nalaman din nilang wala na ang mga galos sa katawan nila. Matapos malaman ni Riza ang pagkawala na ito, pinilit ni Riza si Dodong na bigyan siya ng isang balde ng berdeng likido. Kung alam ni Matthew kung para saan ang gusto ni Riza sa mga likidong iyon, maaaring nagalit si Matthew dahil gusto ito ni Riza para sa pagpapaganda.
Ang berdeng likido na sinaliksik ni Matthew ay lubhang kapaki-pakinabang sa Dragon Group, dahil ang bawat miyembro ng Dragon Group ay isang henyo, at kahit na lahat sila ay napakalakas, ang mga pinsala ay hindi maiiwasan, at kung mayroon silang berdeng likidong ito mula kay Matthew, kung gayon sila sa Dragon Group ay katumbas ng pagkakaroon ng proteksyon para sa kanilang buhay. Nang hindi lumabas si Matthew, nahihiya ang pinuno ng koponan na abalahin si Matthew, kaya isinulat niya ang gusto niyang sabihin kay Matthew sa isang tala at pagkatapos ay hiniling kay Dodong na ilagay ito sa plato ng hapunan kapag dinala nila Matthew ang kanyang pagkain. Nang makita ni Matthew ang tala ng pinuno ng pangkat, magiliw niyang inabot sa pinuno ng pangkat ang kopya ng mga detalye ng paggawa ng berdeng likido. Nang makita ang impormasyong ibinigay ni Matthew, napagtanto ng pinuno ng pangkat na ang berdeng likido ay tinatawag na nutrient water. Ang masustansyang tubig ay naglalaman ng malaking halaga ng gamot na mabuti para sa katawan, kaya kapag nakahiga dito si Dodong at ang iba pa, ang kanilang mga sugat ay gagaling sa susunod na araw. 354. Si Matthew ay curious siya sa katawan niyang ito. Siya ay nagtrabaho ng napakahabang oras ng sunod-sunod at nagpapahinga lamang ng 2 o 3 oras sa isang araw, gayunpaman ang kanyang katawan ay hindi nagpapakita ng anumang masamang kondisyon, na naging dahilan upang gusto niyang pag-aralan ang kanyang sariling katawan upang makita kung gaano kahanga-hanga ang kanyang katawan. Pagdating sa conclusion na ang kanyang katawan ay may kakaibang enerhiya, isang enerhiya na maaaring pigilan ang kanyang mga selula mula sa pagkamatay ng mga araw na wala siya, isang mas malaking enerhiya sa kanyang dugo na maaaring gamitin bilang gamot at anumang virus ay maaaring sirain, maliban na siya ay halos kapareho ng isang ordinaryong tao. Si Matthew ay walang nakitang kahangahangang sikreto sa loob niya, kaya bumalik siya sa pagsasaliksik ng iba't ibang bagay na kailangan niya. Si Nika, na ngayon ay namumuhay ng maayos, ay nagbigay ng software ng proteksyon na idinisenyo ni Matthew sa Dragon Group isang araw pagkatapos niyang unang dumating, at agad na ibinigay ng Dragon Group ang software ng proteksyon na ito sa mahahalagang departamento ng gobyerno ng West Country. Hindi siya nang ahas na gumawa ng anumang desisyon tungkol sa idinisenyo ni Matthew, ngunit nang ahas siyang ibigay ito sa mahahalagang departamento ng gobyerno ng West Country, ngunit para sa iba, hindi siya nang ahas na ibigay ito sa kanila nang walang pahintulot ni Matthew. Para sa kapakanan ng network ng West Country na hindi atakehin ng mga dayuhan, ginamit ni Nika ang teknolohiya ng computer na natutunan niya mula kay Matthew upang magdisenyo ng isang proteksyon na software na katulad ng kay Matthew, ngunit isang hanay din ng mga function, tulad ng antivirus, proteksyon at paglilinis ng basura ng computer. Ibinigay niya ang software kay Mila at hiniling sa kanya na i-upload ito sa website ng Thousand Buddha Stone Pagoda para ma-download ng mga tao sa West Country, na kailangang ma-verify. Isang ID card lang ang makakapag-download ng isang protection software, lahat ng Western ay libre. Para sa mga dayuhan, ang bayad ay $1,000, at walang English na bersyon. Kung nais mong gamitin ito, mag-aral ng Western. Dahil sa tulong ni Nika, hindi na muling inatake ng mga dayuhan ang network ng West Country. Sa ilang sandali, lahat ng mga pagnanakaw ng code, iba't ibang numero ng laro na ninakaw ng pera. Lahat ng bagay ay nawala. Ang dahilan ay walang sino man kundi si Matthew ang may kakayahang gawin ito, hindi pa banggitin na ang website ng Thousand Buddha Stone Pagoda ay pagmamay-ari ni Matthew. Hindi na malaya na lumipas na ang 2 buwan at handa na sa wakas ang kagamitang kailangan para sa instituto ng pananaliksik ni Matthew. Upang ipaalam sa mga tao mula sa Dragon Group ang kanyang lakas at hayaan silang suportahan siya ng mas mahusay, hiniling niya sa mga tao mula sa Dragon Group na bisitahin ang kanyang institute. Nang makita nila ang instituto ng pananaliksik ni Matthew, ang unang bagay na gusto nilang sabihin ay, high-tech, hindi pa sila nakakita ng ganoon kagandang kagamitan noon. Personal na ipinakita ni Matthew sa kanila ang kanyang ginawa at sila ay nasilaw dito. Gusto ni Matthew na gamitin ang parehong paraan na ginamit niya sa pag-eehersisyo ng kanyang katawan para mag-ehersisyo si Dodong at ang iba pa, kaya nagpatuloy siya sa pagsasaliksik sa mga gamot na dati niyang ginagamit. Kung ito ay nasa hinaharap na mundo, maaari niyang ibigay ang mga gamot na iyon sa isang araw, ngunit ang problema ay ito ang ika-21 siglo, isang panahon ng atresadong teknolohiya, kaya kailangan niyang magsimula sa simula.
Dinisenyo niya ang Ultra T na tablet computer, ang motor at iba't ibang bagay na ipinangako niya kay Speedy noon. Lahat ito ay mga kalakal na gagamitin ni Matthew upang kumita ng pera. Sa pagtatapos ng Hunyo, pumunta si Matthew sa pinuno ng grupo at humiram ng $1 billion mula sa kanya, pagkatapos ay tinawagan ni Matthew si Thomas Hale at gustong makipagtulungan sa kanya. Si Matthew ay isang henyo, at ang pakikipagtulungan sa isang henyo ay kumikita, at hinding-hindi mawawala ng pera, maliban kung ang kabilang partido ay gustong saktan si Lee, kaya't si Thomas ay lubos na handang makipagtulungan kay Matthew. Nais ni Matthew na makipagtulungan kay Thomas upang gumawa ng mga LCD TV set at ultra-manipis na tablet computer, at namuhunan siya ng $500 milyong ng sabay-sabay, na nagkakahalaga ng 80% ng mga bahagi. Bagamat 20% lang ang kinuha ni Thomas, siguradong sinamantala niya ito dahil hindi niya kailangan na mag-ambag ng pera at responsable lang siya sa pagtulong kay Matthew na pamahalaan ang negosyo, at sinabi ni Matthew na hanggat hindi siya manggugulo, ang opisyal na bahagi ay magkakaroon ng berdeng ilaw. Ang pinakapinakinabang bagay ay hindi high-tech na mga produkto, ngunit pagkain. Isinulat ni Matthew ang mga paraan ng paghahanda ng ilang produktong pagkain sa darating na siglo, tulad ng gamot sa pagpapaganda, piniritong binti ng manok, masarap na inihaw na kuko ng manok, at iba pa. Para sa kategorya ng pagkain, pinili ni Matthew na makipagtulungan kina Xander, namuhunan si Matthew ng $500 milyong para hayaan si Xander na magbukas ng mga chain shop sa buong West Country. Noong una, gusto ni Matthew na mamuhunan sa ilang mga industriya ng sabay-sabay, ngunit ang problema ay kulang siya sa talento, kaya kinailangan niyang maghintay hanggang mamaya para gumawa ng mga plano. Matapos mamuhunan sa dalawang industriya ng sabay, muling nagsaliksik si Matthew kung ano ang kailangan niya. Ginamit niya ang parehong paraan na ginamit niya sa pag-eehersisyo ng kanyang katawan para mag-ehersisyo si Dodong at ang iba pa. Si Dodong at ang iba pa ay nasasabik at nasasabik noong una, ngunit nang maglaon, nadama nila na parang napunta sila sa impyerno. Pinakain sila ni Matthew ng lahat ng uri ng kakaibang bagay, ginawa silang lahat ng uri ng mga galaw, at ginamitan din sila ng kuryente, at kung minsan ay ikinulong pa sila ni Matthew sa isang kulungang bakal at pagkatapos ay brutal na itinulak sila pababa sa bundok bukal sa lambak. Ang bukal ng bundok sa lambak ay hindi karaniwan, ito ay napakalamig na ang mga tao ay naging kulay ube. Pinalaban sila ni Matthew sa loob ng hola, ang nanalo sa laban ay maaaring unang lumabas, at ang natalo maliban kung nahimatay ka, hindi ka makakalabas. Ang mga matatalo sa laban ay lalabas at si Matthew ay magpapaturo sa kanila ng mahirap na leksyon kay Hercules at ang iba pa. Sa lahat ng panahon, inisip ni Dodong at ng iba pa na si Riza at ang iba pa ay mga demonyo, binubugbog sila ng husto kaya hindi sila makatayo araw-araw. Ngunit nang biglang sinanay sila ni Matthew ng personal, napagtanto nila na si Matthew ang tunay na demonyo, at sa ilalim ng kanyang pagsasanay, si Dodong at ang iba pa ay hindi titigil sa pagsasanay hanggat hindi pa sila mamamatay. Ang lahat ng mga tao ng Dragon Group ay nag-isip na si Matthew ay isang baliw, sinasanay ang mga tao ng ganoon, walang makakatagal. Ngunit hindi nila alam kung bakit, ngunit tiniis ito ni Dodong at ng iba pa. Ang iba ay hindi alam kung bakit natitiis ito ni Dodong at ng iba pa, ngunit alam nila dahil sinanay sila ni Matthew, maliban na si Matthew ay nagsanay lamang sa kanyang research institute, at si Matthew ay nagsanay ng 3 beses ng higit kay Dodong at ang iba pa. Kaya naisip ni Dodong at ng iba pa na hindi nagsisinungaling si Matthew sa kanila at gusto talaga nilang maging malakas, at ayaw na nilang murahin ni Riza at ng iba pa, kaya nagtiyaga sila. Matapos sanayin ni Matthew si Dodong at ang iba pa sa loob ng 1 buwan, nagsimula siyang magtago sa institute. Binigyan niya si Dodong at ang iba ng gawain na humawak ng tabla na gawa sa kahoy araw-araw at sinabihan silang suntukin ang pisara kapag ginawa ng butas ang pisara ngunit hindi ito nabasag, itinuring nilang natapos na ito. Isang suntok sa tabla na gumawa ng butas ngunit hindi nabasag ay isang bagay na hindi magagawa ng sinuman sa Dragon Group maliban sa ilang matatanda at leader ng grupo at Hale Speed. Kaya si Hale Speed ay naging pansamantalang coach ni Dodong para sa kanila.
Si Hale Speed ay hindi siya masyadong malakas, ngunit ang kanyang bilis ay walang kapares, kaya siya ay kwalipikadong turuan si Dodong at ang iba pa na gawin ang pinakamabilis na bilis. Si Riza at ang iba pa ay hindi kumbinsido, kaya walang mas mabuting gawin ay sumunod sila at nagsanay. Noong nakaraan, ang Dragon Group ay napaka-boring, ngunit dahil dumating si Matthew at ang iba pa, naging masigla ito. 355. Naisip ng leader ng grupo na malupit ang paraan ng pagsasanay ni Matthew sa mga tao. Ngunit kailangan niyang aminin na ito ay napaka-epektibo, si Dodong at ang iba ay masasabing lumalakas sa araw-araw, at ang kanilang lakas ay mabilis na lumakas, kaya hinayaan din nila si Riza at ang iba pa na sundan si Dodong at ang iba pa. Sanayin ni Matthew. Hindi namamalayan, kalahating taon na ang lumipas, at kalahating taon na ang lumipas, ang lungsod ng Palanan ay nabago na ngayon at naging pangalawang pinakamaunlad na metropolis sa bansang West, dahil lang sa Palanan ay mayroong all-powerful mobile phone collective, ang Hale Collective, at ang Zabel Collective, tatlo sa pinakamalaking negosyo sa bansang West, at ang kanilang tatlong negosyo ay may ilang milyong empleyado. Karamihan sa mga tao, Western man o dayuhan, na kayang bumili ng mobile phone ay bibili na ng all-powerful na mobile phone. Ang pinakamakapangyarihang mobile phone ay ginawa ng higit sa isang taon, ngunit hindi pa nito natutugunan ang malaking merkado, kaya ang pabrika na gumagawa ng pinakamakapangyarihang mobile phone ay nagtatrabaho sa dalawang shift. Ang pabrika, na gumagawa ng makapangyarihang mga mobile phone, ay walang tigil na lumalawak mula noong una itong nagsimula, na may mga bagong pabrika na sunod-sunod na itinayo, at naging numero unong negosyo sa West Country, bagamat ito ay kulang pa rin sa mga iyon. Malalaking dayuhang negosyo. Ang Hale Group at ang Zabel Group, dahil sa tulong ni Matthew, ay nagiging mas mahusay at mas mahusay. Kung kailangan nila ng pera, ibibigay ito ni Matthew. Kung kailangan nila ng teknolohiya, ibibigay ni Matthew sa kanila. Kung wala silang makuhang mga dokumento, si Matthew na ang bahala. Bagamat hindi pa rin nila kayang talunin si Hercules at ang iba pa, sila ay karaniwang hindi makahanap ng kalaban sa ika-21 siglo sa isang patas na one-on-one na kompetisyon. Mapalad na ang pinuno ng koponan ay may mabuting pakiramdam na hayaan si Hercules na magsanay kasama si Dodong at ang iba pa, kung hindi, si Hercules at ang iba pa ay tiyak na hindi magiging katugma ni Dodong at ng iba pa ngayon. Matthew siya ngayon ay mukhang napakabago-bago, karaniwang hindi siya nagkaroon ng magandang pahinga sa nakalipas na 6 na buwan, araw-araw siyang nagtatrabaho. Riza nakita niya si Matthew na napakasipag na nagtatrabaho, hindi gaanong nadurog ang puso. Karamihan sa mga bagay na sinaliksik ni Matthew sa nakalipas na 6 na buwan ay ginamit sa pag-eehersisyo ng kanilang mga katawan. Naisip ni Dodong at ng iba pa na ang kanilang lakas ay napakalakas na ngayon at hindi na nila kailangan pang gumamit ng lahat ng uri ng droga, kailangan lang nilang mag-ehersisyo ng higit pa at ang kanilang lakas ay aabot sa rurok nito. Nang makitang si Matthew ay nagsusumikap araw-araw para sa kanila, hindi nila ito matiis, kaya ilang beses nilang pinayuhan si Matthew, ngunit hindi nakinig si Matthew. Normal para kay Dodong at sa iba pa na maging ignorante, dahil sila ay mula sa ika-21 siglo. Ngunit iba si Matthew, siya ay mula sa hinaharap na siglo. Ang dahilan kung bakit siya naging malakas sa darating na siglo ay dahil patuloy siyang gumagamit ng iba't ibang paraan para mabago ang kanyang pangangatawan. Nagsimula siyang magbago ng kanyang katawan mula nang pag-aralan niya ang katawan ng tao at tumagal siya ng higit sa 20 taon upang mabago ang kanyang katawan sa pinakamalakas estado. Si Dodong at ang iba pa ay 6 na buwan pa lamang ngayon, at imposibleng maging kasing lakas sila ng dati nang walang isang dekada o higit pa. Kung bakit mas maikli kaysa sa dati niyang panahon, lahat iyon ay dahil alam na niya kung paano gawin ang mga gamot na iyon na makinarya at iba pang mga bagay, kaya't ang oras ay mas maikli. Gusto ni Matthew na palakasin si Dodong at ang iba pa, kaya hindi siya pumayag sa mga kahilingan ni Dodong at ng iba pa. Nagpatuloy siya sa pagsasaliksik ng iba't ibang bagay at binigyan si Dodong at ang iba pa na nakamamatay na mga utos na kailangan nilang tapusin ang mga gawaing ibinibigay niya sa kanila araw-araw, kung hindi ay makaalis sila.
Noong araw na iyon, lumabas si Matthew sa Research Institute, ang kanyang kasalukuyang anyo ay hindi nakikilala ng sinuman maliban kay Riza at sa iba pa, kahit na si Yasi at ang iba ay hindi makilala si Matthew. Maging ang balbas ni Elder Dongfang ay hindi kasing haba ng kay Matthew. Ang dahilan ay ang buhok ni Matthew ay napakahaba at ang kanyang balbas ay higit na mapangahas, higit sa 20 sentimetro. Nang makita ni Dodong at ng iba pa si Matthew na papalabas, itinigil nila ang kanilang pagsasanay at tumakbo papunta kay Matthew na masayang sumisigaw, "Boss!" Medyo namumula ang kanilang mga mata dahil hindi nila kayang makita si Matthew na nagpapatuloy sa pakikipaglaban ng ganito. "Matthew, sa wakas nakalabas ka na, akala ko nabaliw ka na talaga at buong buhay mong planong magtago sa loob ng kuweba." Sabi ni Riza kay Matthew sa tonong nagrereklamo. "Boss, hindi ka masyadong na-pressure ngayon, hindi na kailangang magsumikap, mahalaga ang iyong katawan." Sinabi ni Dodong kay Matthew na may pag-aalala. Nang marinig ang pag-aalala ni Dodong at ang kanilang pag-aalala, si Matthew ay tumawa ng malakas, "Ngayon sa ika-21 siglo, walang mas malakas kaysa sa aking katawan." Desperado na si Matthew ngayon dahil bumalik na siya sa darating na siglo, nag-aaral siya ng mga bagay-bagay at nakakalimutang kumain at matulog kapag pinag-aaralan niya ang mga iyon, ito ang totoong siya. Si Hercules, na lumakad palapit kay Matthew, ay tumingin sa kanya ng may pag-aalipusta at sinabing malakas, "Kasing lakas mo ba ang katawan ko? Paano kung ikukumpara natin?" Ngumiti si Matthew at sinabi kay Hercules. Alam ni Matthew na si Dodong at ang iba pa ay hindi na gaanong nagsasanay tulad ng dati dahil pakiramdam nila ay malakas na sila, kaya gusto ni Matthew na saktan si Dodong at ang iba pa nang may paghihiganti at ipaalam sa kanila na sila ay mga langgam pa rin. Sa harap ng mga masters. Anong kompetisyon? Tiwalang sinabi ni Hercules kay Matthew, wala pa siyang nakitang mas malakas kaysa sa kanya mula noong bata pa siya, at ang kumpiyansang ito ay masasabing likas. "Hindi lang sa lakas kalabanan kita, sa martial arts din ako makakalaban." Sabi ni Matthew. "Halika." Sabi ni Hercules at gumawa ng pag-iingat. Si Dodong at ang iba pa ay may mabuting pakiramdam na gumawa ng paraan para sa isang bukas na espasyo. "Kailangan mong mag-ingat, yo." Tumawa si Matthew at itinaas ang kanyang paa upang sumulong, at sa sandaling mapunta siya sa kanyang harapang paa, ang kanyang katauhan ay nagpakita na sa harap ni Hercules. Anong nangyayari dito?" 10 metro na ang layo niya kay Hercules, isang hakbang pa lang, paano na siya nasa harap na ng heels ni Hercules. "What the hell is going on here?" Nagulat si Dodong at ang iba pa. Bagaman hindi ko rin nakita kung paano lumitaw si Matthew sa harap ni Hercules, sa palagay ko si Matthew ay tumakbo sa Hercules ng may pinakamabilis na bilis, napakabilis niya kaya hindi namin makita. Naghinala si Riza. Si Hercules, na nakakita kay Matthew na biglang sumulpot sa kanyang harapan, ay bumulaga sa kanya. Ngunit mabilis siyang huminahon, umungol siya at ginawang mga kuko ang kanyang mga kamay, sinusubukang hawakan ang mga balikat ni Matthew, ang kanyang lakas ay walang makakaalam ng higit sa kanya, hanggat ang taong nahawakan niya, walang makakatakas. Si Matthew ay mas mabagal siya ng kalahating beat kaysa kay Hercules, ngunit ilang beses siyang mas mabilis kaysa kay Hercules, bago pa mahawakan ni Hercules ang kanyang mga balikat, hinawakan na niya ang mga palso ng mga kamay ni Hercules gamit ang dalawang kamay. "Gamitin mo ang iyong lakas." Nakangiting sabi ni Matthew kay Hercules. Nang makita ni Hercules si Matthew na hinawakan ang kanyang mga kamay, nagalit siya at ginamit niya ang kanyang 5 layer ng lakas upang subukang kumawala sa mga kamay ni Matthew. 356. Nagbigay si Hercules ng 5 layer ng lakas. Hindi nagtagumpay na makawala mula sa pagkakahawak ni Matthew, nagulat siya, sa Dragon Group, maliban kay Tom Tyson na kayang labanan ang kanyang 5 patong ng puwersa, walang sinuman ang makakaya, hindi niya inaasahan na ang svelte Matthew ay makakalaban. Ang kanyang 5 patong ng puwersa at nasa itaas pa rin. Isang matinding suntok ang ginawang kumpiyansa ni Hercules, wala siyang pakialam, umungol siya at inilapat ang buong katawan, kumaluskos ang kanyang katawan sa lakas, tunog ng isang katawan na puno ng kapangyarihan. Ngunit hindi pa rin makawala si Hercules mula sa mga kamay ni Matthew, ngayon ay inamin niya na ang lakas ni Matthew ay mas malaki kaysa sa kanya.
Si Riza at ang iba ay mukhang natulala, si Matthew ay kilala ng lahat, siya ay hinihingal kahit na siya ay tumatakbo noong isang taon, kaya malinaw kung gaano kahirap ang kanyang katawan noong isang taon. Ngunit ngayon, ang kanyang lakas ay mas malaki pa kaysa kay Hercules, kaya kitang-kita kung gaano nakakatakot ang lakas ni Matthew ngayon. Yan na lang ba ang lakas mo? Halika, alam kong pinagbibigyan mo ako. Ngumiti si Matthew at sinabi kay Hercules, nagsalita siya ng buong kalmado na tila hindi niya inilagay si Hercules sa kanyang mga mata. Muling umungal si Hercules, at ang kanyang katawan ay muling umalangaw-ngaw sa mga tunog ng kaluskos, at ang mga ugat sa kanyang katawan ay tumalsik na parang bulate sa kanyang katawan, ngunit hindi pa rin siya nakatakas sa mga hawak ni Matthew. Nagkusa si Matthew na bitawan si Hercules, umatras at sinabi kay Hercules, mas may lakas ako kaysa sa iyo, ngayon tayo ay magkaroon ng kung fu match. Bagamat hindi kaaway si Matthew, hindi ba magagalit si Hercules na natalo niya ang taong palaging naniniwala sa kanyang sarili bilang pinakamalakas sa mundo sa mga tuntunin ng lakas? Sinugod niya si Matthew gamit ang kanyang mga kamay at kamao, ang kanyang dalawang kamao ay mabilis na sumasayaw. Si Matthew ay nakatayo sa isang lugar, ang kanyang mga kamay ay patuloy na pinipigilan ang mga kamao ni Hercules. Si Hercules ay mabilis, siya ay mas mabilis, at dahan-dahan, ito ay naging Matthew na umaatake at si Hercules ay nagpoprotekta. Nakahanap ng pagkakataon si Hercules na umatras habang nakatingin kay Matthew ng may pagtataka. Sa kanyang puso, sinabi niya, hindi ko inaasahan na si Matthew, na nagtatago sa kuweba, ay magiging napakalakas. Karapat-dapat sa boss, isang salitang malakas. Tuwang-tuwang sabi ni Dodong. Boss, ang mundo ay walang talo, boss, ang mundo ay walang talo. Ang mga kampa ni Matthew ay sunod-sunod na naghiyawan. Si Hercules ay umatras ng isang hakbang, ngunit si Matthew ay hindi, dahil si Matthew ay nakatayo doon, siya ay ngumiti at sinabi kay Hercules, ako ay tatayo sa loob ng bilog na ito, kung maaari mo akong pilitin na lumabas sa maliit na bilog na ito ay isa sa alang-alang. Bilang panalo mo. Sabi ni Matthew habang iniunat ang kanyang kanang paa, umiikot sa pwesto at gumuhit ng bilog gamit ang kanyang paa. Ikaw masyado mong niloloko ang mga tao. Kinagat ni Hercules ang kanyang mga ngipin at umungal sa galit, ginawa ito ni Matthew para sa kanyang kalamangan, ngunit ipinakita rin ito na hindi siya sineseryoso ni Matthew, paanong hindi ito magagalit sa kanya. Oo, sinabi lang na walang makakapantay sa lakas ko, at ganun din sa katawan ko, hindi ka naniniwala, masisisi mo ba ako dyan? Nakangiting sabi ni Matthew. Si Riza, na nasa gilid, ay nagtanong kay Matthew sa isang maisla na boses, Matthew, hindi ka ba gumagawa ng isang bagay sa nakalipas na 6 na buwan? Bakit bigla kang naging napakalakas? Nagsaliksik ako ng iba't ibang bagay, ngunit sa tuwing may oras ako, nag-eehersisyo akong mag-isa sa Research Institute, at ang paraan ng pag-eehersisyo ng aking katawan ay ilang beses na mas malupit kaysa sa iyo, kaya't normal para sa akin na maging mas malakas kaysa sa iyo. Paliwanag ni Matthew. So hindi ka natutulog? Tanong ulit ni Riza. Matulog ka na. Sa tuwing gagawin ko ang katawan ko hanggang sa mabugbog ako, hihiga ako sa masustansyang tubig at matutulog. Sabi ni Matthew. Ikaw isa kang baliw. Namumula ang mga mata ni Riza nang sabihin niya ito, hinahangaan niya ngayon si Matthew ngunit nagrereklamo na hindi tinuring ni Matthew ang kanyang sarili bilang isang tao, araw-araw na nagsasaliksik ng mga bagay-bagay at nag-eehersisyo kapag may oras siya, kung ano ang sinabi niya. Natutulog, akala niya ay halos nagpapagaling mula sa kanyang mga sugat. Boss, kahit bakal ang katawan mo, hindi ka makakapagtrabaho ng ganito kahirap. Ayos lang ngayon, kung magpapatuloy pa ito, baka. Boss, umasa ka na magmakaawa ka, basta. Magpahinga ka ng mabuti. Seryosong sabi ni Lando kay Matthew. Boss, kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Sunod-sunod na pinayuhan ni Dodong at ng iba pa si Matthew. Nang makita si Dodong at ang iba pang nagmamalasakit sa kanya, naantig si Matthew, ngumiti siya at sinabi kay Dodong at sa iba pa, alam ko ang katawan ko, hindi ko kailangang maging maayos, hindi ninyo kailangan. Para mag-alala sa akin. Matthew, pansinin mo, gagawa ako ng magandang hakbang.
Malakas na sabi ni Hercules kay Matthew, ayaw niyang ilihim si Matthew na nakikipag-chat kay Dodong at sa iba pa, gusto lang niyang manalo laban kay Matthew ng lantaran at tapat. Ikinawit ni Matthew ang kanyang daliri kay Hercules at nakangiting sinabi, halika. Mabilis na sumugod si Hercules patungo kay Matthew, at nang malapit na siya kay Matthew, ginamit niya ang kanyang balikat para ibangga si Matthew, sinusubukang itumba si Matthew ng diretso mula sa bilog. Nang tatamaan na sana ni Hercules si Matthew, gumawa ng hakbang si Matthew ng 4-2 paddle 8,000 Jin, mabilis niyang hinawakan ang katawan ni Hercules at binanggit ito paitaas, itinaas ang impact ni Hercules pataas para hindi niya ito matamba. Ang bilog. Ang hakbang ni Matthew na 4-20 ay naging sanhi ng paglipad ni Hercules sa ibabaw ng ulo ni Matthew at nahulog 10 metro ang layo. Hindi napigilan, mabilis na umakyat si Hercules at muling sinugod si Matthew. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan, ngunit ganoon kalakas si Matthew, kahit anong pilit niya, hindi niya mapipilit si Matthew na umalis sa labas ng bilog. Ang katawan ni Hercules ay 100 beses na mas malakas kaysa sa isang ordinaryong tao. Kung hindi gumawa ng seryosong hakbang si Matthew, maaaring nakalaban siya ni Hercules ng ilang araw at gabi. Hercules had this time, pero wala si Matthew, kaya biglang hinailan ni Matthew si Hercules papunta sa bilog, hinawakan ang leeg ni Hercules mula sa likod ni Hercules, inilagay ang isang kamay sa bewang ni Hercules, umungol, at binuhat si Hercules pataas. Hinawakan ni Matthew ang leeg ni Hercules gamit ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang kaliwang kamay sa baywang ni Hercules, kaya hindi makawala si Hercules. Sa sandaling kumilos siya, ang kanang kamay ni Matthew ay gagawa ng puwersa at sasakal siya ng napakalakas na halos hindi na siya makahinga. Pagkaraang buhatin siya saglit, hinagis siya ng malakas ni Matthew, itinapon ang katawan ni Hercules 50 metro ang layo. Mahigit 200 pounds ang katawan ni Hercules, kaya malinaw na ang lakas ni Matthew ay nakakatakot. Si Hercules ay hindi isang ordinaryong tao, kaya hindi kailangang mag-alala si Matthew na mamatay si Hercules. Humarap si Matthew kay Dodong at sa iba pa at sinabing, sa mga araw na ito iniisip ninyo na napakalakas ninyo, kaya sabihin sa akin, kaya nyo bang talunin si Hercules at ang iba pa? Si Dodong at ang iba pa ay umiling sa kahihiyan. Nagpatuloy si Matthew, kung gayon, ano ang nararamdaman niyo sa aking lakas? Ang lakas talaga ni boss. Sabi ni Dodong at ng iba pa. I'll be honest with you guys, my current strength can treat you guys like ants and kill as many things as I want. Kung ayaw mong maging langgam, magsanay ka ng mabuti para sa akin, huwag kang matuto ng kaunti. Balat at sa tingin mo ay hindi matatalo. Si Matthew ay umungal ng malakas. 357. Ga! Ngayon lang napagtanto ni Dodong at ng iba pa na sila ay naging maliliit na buhay sa lahat ng panahon, at nakaramdam sila ng hiya sa kanilang mga naunang pag-iisip sa sarili. Umalingaw-ngaw ang mga tunog ng sampal habang ang pinuno ng grupo at si Marshall Full Elder at si Dongfang Elder ay lumabas. Ang pumalakpak ay ang pinuno ng grupo, tumingin siya kay Matthew ng maluwag at sinabing, tulad ng inaasahan ng isang henyo na si Matthew, sa loob lamang ng kalahating oras. Taon na ikaw ay naging isang pinakamataas na dalubhasa. Ang higit kong hinahangaan ay hindi ang iyong puwersa, ngunit ang iyong pagtitiyaga, na napakalakas na ito ay kahanga-hanga. Itinaas ni Elder Dongfang ang kanyang kamay kay Matthew at sinabi. Si Elder Marshall Full ay humakbang pasulong at itinuro si Matthew, gusto kong makipagkompetensya sa iyo. Sa katunayan, matagal na niyang gustong makipagkompetensya kay Matthew, ngunit si Matthew ay palaging nagtatago sa institute sa kuweba, kaya imposibleng mahanap si Matthew, maliban na lang kung tatanggihan niya ang utos ng pinuno ng grupo at sumibak ng husto. Ngayong nakita na niya kung gaano kalakas si Matthew, napakamot siya na kung hindi dahil sa leader ng grupo at sa iba pa, lalabas na lang siya at makikipagkompetensya kay Matthew, kahit tumanggi si Matthew, hindi niya gagawin. May pakialam. Elder Marshall Full, alam ko ang sarili kong lakas, hindi pa ako katapat mo, kaya kung gusto mong makipagkompetensya sa akin, maghintay ka pa ng 6 na buwan. Sabi ni Matthew. Paano mo malalaman na hindi kita kalaban kung hindi ka maglalaban? Sabi ni Elder Marshall Full kay Matthew sa sobrang inis na paraan.
Nakita ko kasi na nakikipagkompetensya ka sa iba kaya sigurado akong hindi mo ako kalaban. Seryosong sabi ni Matthew, si Matthew ay isang tao na hindi gustong matalo, hindi mahalaga kung ito ay laban o ano, hindi siya gumawa ng mga bagay na hindi niya sigurado, kung gumamit siya ng isang tao upang subukang hanapin siya. Isang posporo, tatanggi siya tapos kapag naisip niyang mas malakas siya kaysa sa ibang tao, hahanapin niya sila para sa isang laban. Siyempre, hindi dahil hindi kayang talunin ni Matthew si Elder Marshall Fool. Kung bibigyan siya ng kalayaan na, sabihin nating, payagan siyang gumamit ng mga trick, maaari niyang talunin si Elder Marshall Fool sa maikling panahon. Ngunit sa isang patas na laban, hindi inisip ni Matthew na mayroon siyang lakas para gawin iyon. Nakakita na si Matthew ng laban ni Elder Woozy at Hale Speed, noon, at ang bilis ni Hale Speed, ay katulad ng sa kanya, ngunit ang bilis ni Hale Speed, ay parang kuhol sa mga mata ni Elder Woozy, kaya malinaw kung gaano kalakas si Elder Woozy. Sa mga mata ni Ryza at iba pa, si Elder Woozy ay isang napakalakas at hindi matatalo na malakas na tao. Gayunpaman, iba ito sa mga mata ni Matthew. Inisip lamang ni Matthew na ang mga kasanayan ni Elder Marshall Fool ay katamtaman lamang at hindi itinuturing na makapangyarihan. Dahil ang Matthew ng nakaraang siglo sa hinaharap ay ilang beses na mas malakas kaysa kay Elder Woozy, tiwala si Matthew na kaya niyang talunin si Elder Woozy sa loob ng 6 na buwan. Matagal nang gustong makipagkompetensya si Elder Marshall Fool kay Matthew, at ngayon na napakadaling makitang lumabas si Matthew, hindi madalas dumarating ang magandang pagkakataon, kaya paano niya pakakawalan si Matthew? Malakas niyang sinabi kay Matthew, Matthew, hindi ka papatayin ng kompetisyon, kaya ano ang kinakatakutan mo? Gusto mo bang maging duwag? Sinulyapan ni Matthew si Elder Marshall Fool, pagkatapos ay biglang tumakbo ng mabilis patungo sa loob ng kuweba, ang bilis na iyon ay napakabilis na ang isang itim na anino lamang ang nakikita ng isang tao. Nang makita si Matthew na tumatakbo papasok sa kuweba, galit na galit si Elder Marshall Fool at agad niya itong hinabol, Matthew, tumigil ka. Nang habulin siya ni Elder Marshall Fool sa kuweba, nalaman niyang nakatakbo na si Matthew sa institute, at alam na alam niya kung gaano kahalaga ang mga bagay sa loob ng institute, kaya hindi siya naglakas loob na pumasok. Yumangay siya ng malakas sa ang pinto, Matthew, duwag ka, takot ka pa sa kompetisyon, lalaki ka pa ba? Sinabi ko na hindi mo pa ako kalaban, kung gusto mong lumaban, maghintay ka ng 6 na buwan mamaya. Malakas na sagot ni Matthew. Sa karamihan, 5 layers lang ng power ang ilalabas ko, kaya okay lang yan. Malakas na sabi ni Elder Marshall Fool. Ako, Matthew, hindi kailanman nagsasamantala sa mga tao, kaya kung gusto mong makipagkompetensya sa akin, gawin natin ito ng patas. Sige, kailangan kong magtrabaho ngayon, kaya kung gusto mong makipagkompetensya sa akin, maghintay ng kalahating taon. Malakas na sabi ni Matthew. Humph! Huminga si Elder Marshall Fool at naglakad palayo. Sa sandaling umalis si Elder Marshall Fool, lumabas si Matthew, nag-aaksaya siya ng oras sa pagtatrabaho sa nakalipas na 6 na buwan at matagal nang hindi nakakainom o nakakain. Lumabas siya, gustong magayos ng sarili at mag-enjoy sa isang araw. Kakapasok lang ni Matthew sa isa sa mga bulwagan nang makita niyang dumating si Ryza. Masayang sinabi ni Ryza kay Matthew, akala ko gusto mong manatili sa institute sa buong buhay mo. Oh! Kung ito ang dating ako marahil ay gagawin ko, ngunit ang kasalukuyang ako tiyak na hindi. Nakangiting sabi ni Matthew. Napakahaba ng balbas at buhok mo, bakit hindi kita gupitin? Tumingin si Ryza kay Matthew na may kakaibang mga mata at sinabi. Kung ganoon ay guguluhin kita. Sabi ni Matthew habang nakaupo sa sofa sa hall. Hintayin mo ako, kukuha ako ng mga gamit para sa pagpapagupit. Tumalikod si Ryza at tumakbo palabas. Nang marinig ang mga salita ni Ryza, nagmamadaling sinabi ni Matthew ng malakas kay Ryza, hindi mo na kailangang kunin, putulin mo lang ang aking kalbo na ulo. Huminto si Ryza, tumalikod at nagulat na sinabi kay Matthew, kalbo na gupit, paano mo naisip ang kalbo na gupit? Gusto pa rin ni Ryza na tulungan si Matthew na magdisenyo ng hairstyle, ngunit hindi niya inaasahan na hihilingin sa kanya ni Matthew na tulungan siyang putulin ang kanyang kalbo na ulo.
Ano bang problema ng kalbo? At least hindi ko na kailangan pang mag-alala na magugulo ang buhok ko kapag nagre-research ako, at angkol at komportableng kalbo, ano bang masama doon? Sabi ni Matthew. Sige na. Dismayadong sinabi ni Riza, nakakita siya ng matalim na kutsilyo mula sa cabinet ng TV sa bulwagan, pagkatapos ay sinabi kay Matthew, halika, punta tayo sa banyo, magpagawa ng buhok at pagkatapos ay lagyan ng shampoo, mas mabuting mag-ahit. Sa ganitong paraan. Hindi kumibo si Matthew habang siya ay tumayo at naglakad patungo sa banyo sa tabi ng bulwagan. Sa banyo, maingat na tinulungan ni Riza si Matthew na mag-ahit ng kanyang buhok, hindi teknikal ang pagputol ng kanyang kalbo, hindi nagtagal ay nawala ang buhok ni Matthew. Pagkatapos mag-ahit ng kanyang buhok, gusto ni Matthew na mag-ahit sa kanyang sarili, ngunit hindi ko alam kung na-addict si Riza sa pag-ahit, itinago niya ang kutsilyo sa kanyang likuran at nag-pout, mag-ahit ako para sa iyo. Hindi, mas mabuti na akong gawin ito. Gusto pa rin ni Matthew na mag-ahit mag-isa. Hindi, kung hindi mo ako hinayaang mag-ahit para sa iyo, hindi kita ibibigay sa iyo ang kutsilyo. Malungkot na sabi ni Riza, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na tumutulong kay Matthew, isang pakiramdam na napakasaya sa kanyang kalooban. Sige. Walang magawang sabi ni Matthew. Si Riza ay maingat na nag-aahit kay Matthew, habang si Matthew na walang magawa ay nakatingin sa mukha ni Riza, bigla niyang nalaman na si Riza ay napakaganda, na parang isang banal na asawa. Biglang naisip ni Matthew si Yasi at ang mga babae, at hindi niya maiwasang sampain ang sarili dahil sa pagiging walang hiya, holy she asterisk T, paano ako magiging walang hiya? May ilang babae na at iniisip pa rin ang ibang babae. Scratch mo yan. Nakangiting sabi ni Riza habang umaatres at hinawakan ang kanyang kamay sa kanyang baba, nakatingin kay Matthew, pinakanak ang tumatango na para bang hinahangaan niya ang kanyang trabaho. 358. Matthew Rogers. You're really unisex. Isa kang nakamamanghang kagandahan sa mga damit ng mga babae at isang napakagandang lalaki sa damit ng mga lalaki, at ngayon ay mayroon kang kalbo na ulo, na hindi dapat tingnan, ngunit mayroon kang isang kakaibang kagandahan, parang isang likhang sining na hindi ka magsasawang pagmasdan sa huli, na pag-isip-isip ko na isa kang peste, dahilan para mahulog ang loob sa iyo ng bawat babaeng nakakita sa iyo. Tumingin si Riza kay Matthew nang may paghanga at sinabi sa isang maisla na boses. Hinawakan ni Matthew ang kanyang kalbo na ulo at sinabing may mapait na ngiti, lahat ito ay inborn ang magagawa ko. Kung siya ay mapipili, mas gugustuhin ni Matthew na magkaroon ng isang ordinaryong mukha kaysa sa kasalukuyang mukha na ito na makakaakit kahit sa kanyang sarili. Dahil lang sa sobrang gwapo niya, marami siyang kaaway ng walang dahilan, kahit ang iba ay hindi niya kilala ang sarili niya. Kung bakit napakaraming kaaway, alam ni Matthew na ito ay dahil ginayuman niya ang mga babae na minahal ng mga kaaway na iyon. Hinailan ni Riza ang kamay ni Matthew at naglakad palabas, masayang sinabi, Matthew, matagal ka nang hindi lumalabas, dapat mas masaya ka kasama ko ngayon. Hindi ako lalabas ngayon, I just want to enjoy myself today, kung wala kang gagawin, I'm more than welcome to join you. Sabi ni Matthew. Nang marinig ang mga salita ni Matthew, natigilan si Riza at naisip sa kanyang sarili, magsaya ka. At sa kanya, maaaring gusto niyang gawin ko iyon sa kanya. Paano ito mangyayari? Paano niya magagawa iyon? Isipin mo ako na ganyan. Babuka na sana ni Riza ang kanyang bibig para tanggihan si Matthew, ngunit isang biglang boses ang pumutol sa kanyang mga salita. Boss, nakilala na rin kita. Isang napakarilag na dilag ang bumungad kay Matthew. Little Nini, kalahating taon na kitang hindi nakikita, I wonder how you've been this 6 months. Ngumiti si Matthew at sinabi kay Nika, na ngayon ay mas maganda at mature kaysa dati. I've had a good 6 months, little Freda, and everyone cares about me. But it's not good for you, boss. Hindi ka pumunta sa akin ng kalahating taon, kaya inisip ko kung nakalimutan mo na ba ako. Teka, kung hindi lang ako tumakbo ng mabilis baka hindi nakita. Reklamo ni Nika. Oh, natuto na rin ang maliit na si Neysa na maging petulant. Mukhang lumaki na talaga siya. Biro ni Matthew. Boss, I want you to make it up to me, or I'll ignore you.
Sumimangot si Nika at sinabi kay Matthew. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong gantihan kita? Nakangiting sabi ni Matthew. Lumakad si Nika sa tabi ni Matthew, ipinulupot ang kanyang mga braso sa kamay ni Matthew at masayang ngumiti, gusto kong paglaruan mo ako. Oo naman. Pero kahit isang araw lang. Nais din ni Matthew na magkaroon ng isang magandang araw ng kasiyahan, at pinakamahusay na kasama niya si Nika. Biglang naramdaman ni Riza na parang siya ay transparent, nakatayo siya sa tabi mismo ni Matthew, ngunit tila naglalandian sina Matthew at Nika sa isa't isa. Biglang nakaramdam ng hindi komportable si Riza sa kanyang puso, kanina pa si Matthew gusto pa niyang gawin iyon sa kanya, ngayon dumating si Nika, hindi na lang siya pinansin ni Matthew, kung ayaw niyang gawin iyon kay Matthew, ngunit sobrang sama ng loob niya. Sinabi niya kay Matthew sa isang maisla na boses, kakasabi mo lang na mananatili ka sa akin ng isang araw, bakit ngayon nangangako ka na ng Little Nini? Nang marinig ang mga salita ni Riza, napakunot ang noo ni Matthew at nag-isip saglit, sinabing, naisip ko lang, hindi ako nangako na mananatili sa iyo ng isang araw. Dahil mali ang pagkakaalala mo, tama. Ang mga mata ni Nika ay tumingin kay Riza nang may pagkapuot habang sinabi niya sa isang maisla na boses kay Riza, pakinggan mo ang kahoy na iyon, hindi nangako ang amo na sasamahan ka. Ikaw, Humph. Sa sobrang galit ni Riza ay tinapakan niya ang kanyang paa. Riza, walang dapat ikagalit, if you don't mind playing together. Mas masaya sa mas maraming tao. Sabi ni Matthew kay Riza. Hindi sinasadya ng tagapagsalita na sabihin ito, ngunit ginawa ng nakikinig, halos gusto ba niyang maglaro ng double flight. Kailan siya naging masama, hindi ba siya nagbulala sa loob ng 6 na buwan, kaya lang. Habang iniisip ito ni Riza, lalo siyang nahihiya, at sa wakas ay tinapakan niya ang kanyang paa at bumulong kay Matthew, asterisk. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay tumalikod siya at tumakbo. Tumingin siya sa likod ni Riza at nagtaka, hindi ko siya binastos. Bakit niya ako biglang tinawag na asterisk? Baka nagpakatanga siya sa pag-aakalang gusto siya ng amo. Matamis na sabi ni Nika kay Matthew. Hindi ko talaga siya maintindihan. Napabuntong hininga si Matthew. Iba ang Nika, kung ano ang gustong kainin ni Matthew, pupunta agad si Nika at kunin, kung kailangan itong balatan ng prutas, babalatan niya ang prutas at ipapakain kay Matthew, kung ito ay buto ng melon, matyaga niyang babalatan ang balat ng mga buto ng melon gamit ang kanyang mga kamay, para makuha ito ni Matthew at kainin. Si Matthew ay nahiga siya sa sofa, kumakain ng pagkaing pinakain sa kanya ni Nika habang tinanong niya si Nika, Little Micah, wala ka ba sa nakalipas na 6 na buwan? Inabot ni Nika ang isang piraso ng mansana sa bibig ni Matthew at sinabing, oo. Bumalik ako ng kalahating buwan upang maglaro noong kaarawan ng aking ina kanina. Sinabi ko sa aking pamilya na nagtatrabaho ako ngayon sa isang malaking kumpanya at maaari akong makakuha ng sweldo na $10,000 bawat buwan, at lahat sila ay napakasaya, at syempre, ako ay masaya rin. Masarap maging masaya. Nakangiting sabi ni Matthew. Boss, pwede bang magtanong ng isang bagay? Biglang tanong ni Nika. Kung gusto ka ni Riza, magugustuhan mo ba siya? Inaasahan ni Nika na tatanggihan ni Matthew. Hindi, kasi may girlfriend na ako. Sabi ni Matthew nang may katiyakan. Buti naman hindi mo. Sabihin ko sa'yo, nalaman ko na parang may gusto si Riza sa'yo, dahil ilang beses nang hinanap kita nakita ko siyang nakatambay sa harap ng institute mo maghapon, at napansin mo ba na nagagalit siya sa tuwing lalapit sa'yo ang isang magandang babae? Sabi ni Nika. Na hindi ko talaga napansin. Magulo ang sinabi ni Matthew, sa totoo lang, ayaw niyang magustuhan siya ni Riza, dahil ayaw niyang masaktan ang sinumang nahulog sa kanya. Boss, alam kong hindi mo gustong malungkot si Riza, kaya ang sama ng loob mo ngayon di ba? Actually hindi mo naman kailangan magalit dahil may idea ako, kailangan mo lang maging cold sa kanya at magkaroon ng less contact with her, after time, makakalimutan ka niya. Sabi ni Nika. Kalahating taon na akong kasama ng Dragon Group, at sa pangkalahatan ay hindi ako nakapagsalita sa kanya nitong 6 na buwan, pero gusto pa rin niya akong makasama. Gusot na sabi ni Matthew.
Tapos pumupunta ka sa akin sa tuwing pupunta si Riza sa iyo, at pagdating ko, aalis siya, at sa paglipas ng panahon ay natural niyang mararamdaman na hindi mo talaga siya gusto. Ito ay walang awa, ngunit ito ay isang bagay na kailangang gawin. Mungkahi ni Nika. I think mas mabuting huwag ko na lang siyang pansinin. Sabi ni Matthew. Si Matthew at Nika ay nag-uusap, habang si Riza ay sumakay siya sa lugar kung saan siya nakahiga kasama si Matthew noon, umupo siya sa damuhan, niyakap ang kanyang mga paa at inuulit ang isang parirala mula sa kanyang bibig, paano kasi ganyan si Matthew? Nakakaaliw. Paano si Matthew? 350. Nika. Noon pa man ay alam niya na sila ni Matthew ay imposible, at ang dahilan kung bakit gusto niyang manatili sa tabi ni Matthew ay dahil gusto niya ang pakiramdam. Kapag nahanap na niya ang kanyang Prince Charming, pipiliin niyang kalimutan ang tungkol sa pagmamahal niya kay Matthew. Si Nika ay nanatili siya kay Matthew ng isang buong araw, isang araw na pinakamasaya niya sa nakalipas na 6 na buwan, at gusto niyang patuloy na manatili kay Matthew, ngunit sinabi ni Matthew na kailangan niyang magtrabaho. Sa Dragon Group kahit na ang isang floor sweeper ay isang henyo, at sa pangkalahatan ang mga taong henyo ay masyadong abala, ngunit lahat ng mga henyo sa Dragon Group ay hindi iniisip na sila ay abala, iniisip lamang nila na si Matthew ay abala. Dahil kahit busy sila, may oras pa rin silang magpahinga, pero wala si Matthew. Lumipas ang isa pang buwan ng hindi napansin, at sa araw na ito, ika-1 ng Oktubre, muling lumabas ng kuweba si Matthew. Pumunta si Matthew sa opisina ng pinuno ng grupo at hinanap ang pinuno ng grupo. Sa sandaling makita niya ang pinuno ng grupo, ang una niyang sinabi ay, "Group leader, pahiram sa akin ng $1 billion. Gusto mo ba ngayon?" Napakalinaw ng sinabi ng team leader, ang tono niya ay tila humihiram ng hindi $1 billion kundi $100. Bueno, ilagay ang pera sa aking bank card ngayon din. Sabi ni Matthew. Manam, walang problema. Sumang-ayon kaagad ang team leader, hindi man lang siya makatanggi sa paghiram ng pera sa isang supreme genius na tulad ni Matthew, dahil kung hindi niya ipahiram kay Matthew ang pera, baka gagamit lang si Matthew ng mga diskarte sa paghack para nakawin ang pera kapag siya ay nagalit, ayos lang magnakaw ng mga dayuhan, pero kung ninakaw niya ang sa West Country, masama. At saka, hanggang sa kakayahan ni Matthew, natatakot ka pa ba na wala siyang perang pambayad? At saka, gusto kong umalis saglit. Sabi ni Matthew sa pinuno ng grupo. Nang marinig niya ang mga salita ni Matthew, naging seryoso ang ekspresyon ng pinuno ng pangkat, sa buong kaseryosohan, mas gugustuhin niyang bigyan si Matthew ng $1 billion kaysa hayaang umalis si Matthew. Dahil sa labas ay hindi nila magagarantiya ang kaligtasan ni Matthew, at kung may nangyari kay Matthew, ang pinakamalaking kawalan ay sa West Country. Ano bang problema mo? Curious na tanong ng group leader. I have very few men and they can't help me manage more business, which makes me a lot less money, so I'm going away for a while to find some geniuses to help me manage my business. Dapat alam mo rin yan ang modernong pakikidigma ay hindi nakasalalay sa mainit na mga sandata, ngunit sa pera, at kung walang pera ay hindi ka makakagawa at makapag-utos sa mga tao na lumaban para sa iyo kaya gusto kong kumita ng maraming pera, at kapag ako ay naging mayaman at makapangyarihan, dagdag pamalakas sa aking sariling karapatan, tingnan kung sino pa rin ang lakas ng loob na guluhin ako. Seryosong sabi ni Matthew. Paano kung may manggulo sa'yo? Ang leader ng grupo ay interesadong malaman ang mga kahihinatnan ng pakikipag-usap kay Matthew. Kung ordinaryong tao siya, bugbugin ko siya ng husto, kung boss siya, hahayaan kong mawala sa negosyo ang kumpanya niya, at kung ito ay isang katulad ni Isabel at ng iba pa, kikita ako ng pera ng kanilang bansa ng husto at kumita ng pera hanggang sa gusto nilang makipagkasundo sa akin. Malamig na sabi ni Matthew. Tumayo ang pinuno ng grupo, hinampas ang kanyang mga kamay at masayang sinabi, "Ikaw ang pinakamagaling gumamit ng pera na nakita ko, go for it, I support you." Salamat, ayos lang aalis na ako, tandaan mo ilagay mo sa akin ang pera sa bank card ko, bye. Nang umalis si Matthew sa Dragon Group, wala siyang dalang kahit ano.
Noong araw na iyon ay bumalik si Matthew sa Palanan University, 1 AM na nang bumalik siya sa Palanan University, diretso siyang umakyat mula sa bintana patungo sa dormitoryo kung saan nakatira si Alvin nang walang laman ang kanyang mga kamay, pumasok siya sa gilid ng kama ni Alvin, kumuha ng maliit bote sa kanyang kamay at pagkatapos ay inilagay ito sa harap ng ilong ni Alvin, pagkatapos huminga si Alvin, binuhat ni Matthew si Alvin at tumalon pababa mula sa itaas. Si Matthew ay isang master na ngayon, at ngayon siya kahit na dumating ang Black Rose ay hindi katugma para sa kanya, ngunit kung ang Black Rose at ang iba pa ay magsama-sama, hindi siya magiging katugma, kaya naman siya ay sumilip upang hanapin si Alvin. Binuhat ni Matthew si Alvin sa likod ng bundok at inilagay sa ilalim ng isang puno, pagkatapos ay naglabas siya ng isang bote ng likido na katulad ng lamig ng langis ng hangin at inilagay ito sa harap ng ilong ni Alvin. Nang maamoy ito ni Alvin, agad siyang nagising, minulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang itim na anino na nakatayo sa kanyang harapan, sa sobrang takot niya ay agad siyang umahan. "Sino ka?" Kinakabahang tanong ni Alvin, biglang napagtanto ni Alvin na hindi niya ito dormitoryo, kundi kagubatan, at siya ay natakot. Kinuha ni Matthew ang kanyang lighter at pinitik ito, ang liwanag ng apoy ay sumilay sa kanyang mukha, ngumiti siya kay Alvin at sinabing, "Hindi mo ako kilala pagkatapos na hindi mo ako nakita sa loob ng 6 na buwan. Ay ikaw si Matthew. Matthew, ikaw ba talaga? Kailan ka bumalik?" Gulat na sabi ni Alvin. "Kakabalik ko lang, pero malapit na akong umalis. Ngayon, tatanungin kita, kumusta ka ngayon?" Sabi ni Matthew. "Magaling na ako ngayon." Hindi nagtagal pagkatapos mong umalis kalahating taon na ang nakakaraan, si Tyron ay dumating para guluhin ako at tinuruan siya ng mahirap na leksyon ni Sandra. Pagkatapos noon ay sumali ako sa Blackbird Gang, at dahil kinuha ako sa pangangalaga ni Sandra, mabilis akong naging kuya, at mayroon na akong 12 ng maliliit na kapatid na lalaki. Magalang na sinabi ni Alvin kay Matthew. "Gusto mo pa bang magnegosyo ngayon?" Seryosong sabi ni Matthew kay Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Matthew, agad na tuwang-tuwa si Alvin, alam niyang darating na ang oras niya para umakyat sa kadakilaan. "Siyempre gusto ko." Tuwang-tuwang sabi ni Alvin. "Mabuti kung gayon, bibigyan kita ng $100 milyong sa ngayon, kunin mo ang perang ito at magnegosyo sa lungsod ng Palanan, mga bukas na bar, karaoke, mga nightclub, mga lungsod sa paghuhugas ng paa, mga internet cafe, mga bulwagan ng laro at iba pang mga lugar ng libangan. Ako sana sa pagbabalik ko ay makita ko na ang Palanan City ay puno ng mga tindahan na binuksan mo. 100 million lang ang ibibigay ko sa'yo, pag bumagsak ka, gangster ka lang kuya, dahil wala akong maibibigay na importanteng negosyo. Sa isang walang kakayahan na pamahalaan, kaya sana ay magsumikap ka, kung mayroon kang hindi maintindihan, tanungin mo sina Jason, Xander, Thomas at ang iba pa." Seryosong sabi ni Matthew kay Alvin. $100 milyong. Napatulala si Alvin, hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang tingin ni Matthew sa kanya at hinayaan siyang kumuha ng $100 milyong para magnegosyo, na hindi pa nakakagawa ng negosyo. Alam niyang ito ang tiwala ni Matthew sa kanya, upang matupad ang tiwala ni Matthew, siya, si Alvin, ay nanumpa na monopolyo niya ang negosyo ng lahat ng entertainment venue sa Palanan City. "Matthew, huwag kang mag-alala, tiyak na magsusumikap ako." Matigas na tumango si Alvin at sinabing, "Naniniwala ako na magagawa mo ito, kung hindi, hindi ako magbibigay sa iyo ng $100 milyong ng sabay-sabay. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa iyong sweldo ngayon. Wala ka talagang sweldo, ngunit mayroon kang mga bahagi, ito ay nagkakahalaga ng 10% ng lahat ng pagbabahagi, ibig sabihin, kung kukunin mo itong $100 milyong at magnenegosyo at kumita ng $200 milyong, makakakuha ka ng bahagi na $20 milyong, kaya't gawin mo ito kung gusto mong maging bilyonaryo." Nakangiting sabi ni Matthew. "Manimham, gagawin ko, gagawin ko." Tuwang-tuwa na tumango si Alvin sa kanyang ulo. "I'll credit your bank card in a few days, ngayon aalis na ako, may kailangan pa akong gawin." 306 na po. Nang makitang gustong umalis ni Matthew, nagmamadaling nagsalita si Alvin, "Matthew, teka, gusto kong tanungin si Dodong kung kumusta na sila." "Sila?
Lahat sila ay napakakapangyarihang mga master ngayon, kung sila ay mga ordinaryong tao, magagawa nilang lumaban ng higit sa 1,000 ng mag-isa, kahanga-hanga, tama ba? Nakangiting sabi ni Matthew, sobrang nasiyahan siya sa pag-unlad ni Dodong at ng iba, kaya nakaramdam siya ng pagmamalaki sa tuwing binabanggit niya si Dodong at ang lakas ng iba. Ah! Nagawa na nilang talunin ang 1,000 sa pamamagitan ng isa, masyadong mabilis ang kanilang pag-unlad, di ba? Matthew, sabihin mo sa akin, saan mo talaga sila dinala para magsanay? Si Alvin ay nag-iisip kung saan dinala ni Matthew si Dodong at ang iba pa sa nakalipas na 6 na buwan, at pinag-isipan ito ng kalahating taon. Hindi ko masasabi sa iyo ngayon, sasabihin ko sa iyo kapag hinog na ang oras. Sabi ni Matthew. Sige. Dismayadong sabi ni Alvin. Sige, aalis na ako kung wala ng iba, tandaan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino na ako ang boss behind the scenes. Sabi ni Matthew. Sa isang haplos, lumipad si Matthew na parang naging itim na anino. Sa pagtingin sa direksyon na nilisan ni Matthew, bumulong si Alvin sa kanyang sarili, kung mayroon lang akong kakayahan. Pagkaalis ni Matthew sa Universidad sa Palanan City, pumunta siya sa lugar kung saan niya pinamamahalaan ang paggawaan ng mga damit. Wala siyang pakialam kung matatakot nito si Alex Brooks. Umakyat siya sa bintana at pumasok sa kwarto ni Alex, binuksan niya ang ilaw. At tinawag ang natutulog na si Alex, Alex. Nang makita niya ang isang lalaki na nakaupo sa paanan ng kanyang kama, agad siyang napasigaw, ah. Huwag kang sumigaw, ako si Matthew, hindi masamang tao. Paliwanag ni Matthew. Umiling si Alex para maalis ang kanyang ulo, at muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, boss, ikaw paano ka biglang sumulpat sa kwarto ko? Hehehehe. Nakalimutan mo na ba na ako ang makapangyarihan sa lahat? Nakangiting sabi ni Matthew. Tama rin, henyo si boss. Nakangiting sabi ni Alex. Pumunta ako para hanapin ka dahil gusto kong ikaw ang maging manager ng paggawaan ng damit, payag ka ba? Tanong ni Matthew. Isang promosyon at pagtaas ng sweldo syempre payag ako. Tuwang-tuwang sabi ni Alex. Buti naman, simula ngayon ikaw na ang tagapamahala ng pabrika ng damit, ang gawain mo ngayon ay i-invest ang lahat ng kinita sa pabrika ng damit sa nakalipas na 6 na buwan at palakihin ang produksyon, magagawa mo ba iyon? Seryosong sabi ni Matthew kay Alex. Pwede. Matigas na tumango si Alex, kahit noon pa man o ngayon, hanggat wala si Matthew, ang paggawaan ng damit ay pinamamahalaan niya, kaya tiwala siyang magagawa niya ng maayos. By the way, Dodong sabi niya na miss ka niya at hiniling na hintayin mo siyang bumalik. Sabi ni Matthew. Nasty, how can he let his boss relay such words? Nakakahiya. Sabi nga, pero puro saya at saya ang ekspresyon niya. Tandaan mo, huwag mong sasabihin kahit kanino na nakabalik na ako. Kung wala kang sasabihin sa akin aalis na ako. Sabi ni Matthew. Ang paggawaan ng damit ay maayos, walang problema. Sabi ni Alex. Buti nga, matulog ka na ulit. Aalis na ako. Pagkatapos sabihin iyon, pinatay ni Matthew ang ilaw at sa isang halik, nawala ang tao. Dumating si Matthew sa bahay ni Xander, iba si Xander sa iba, may asawa na siya, kaya hindi nang ahas si Matthew na direktang pumasok sa kanyang silid dahil sa takot na masagasaan lang sila habang nag-eehersisyo sa kama. Tinawagan ni Matthew ang mobile phone ni Xander, na matagal bago masagot, matanda na Zabel, ito si Matthew, pwede ka bang lumabas saglit? Nasa rooftop ako ngayon ng bahay mo. Ngayong pamilyar na sina Matthew at Xander sa isa't isa, pati si Xander ay nakikipagnegosyo sa kanya, sinunod niya ang halimbawa ni Thomas at tinawag si Xander Lau Zabel. Oo, ako nga. Teka lang, pupunta ako dyan. Nang marinig ni Xander na si Matthew ang tumatawag, nawala ang kanyang antok sa isang iglap at nagmamadali siyang nagbihis at tumakbo palabas. Tumakbo si Xander sa rooftop at nakita ang isang madilim na figure na nakatayo sa tabi ng rooftop, sumigaw siya ng malakas, Matthew, ikaw ba yan? Sa isang iglap, lumitaw si Matthew sa harap ni Xander, ako ito, pumunta ako upang makita ka ngayon dahil kailangan ko ang iyong tulong. Matthew, parang hindi mo alam kung anong klaseng relasyon meron tayo. Masasabi mo lang kung ano ang kailangan mong gawin, bakit ang tigas ng ulo mo?
Sinabi ni Xander sa napakamatuwid na paraan. Gusto kong magsimula ng ilan pang negosyo, ngunit wala akong mga talento para tulungan akong pamahalaan ang mga ito. Sabi ni Matthew. Maghintay ka, pag-iisipan ko. Sabi ni Xander at ipinikit ang kanyang mga mata, nag-iisip ng mabuti. Makalipas ang kalahating minuto, iminulat ni Xander ang kanyang mga mata at masayang sinabi, "Ayan, mayroon akong pamangkin na nag-aaral ngayon sa universidad sa kabisera, napakahirap ng kanyang pamilya, ngunit napakatalino niya, umaasa siya sa kanyang katalinuhan sa magnenegosyo habang nag-aaral, mula sa part-time na pagtatrabaho hanggang sa pagtayo ng stall hanggang sa pagbukas ng maliit na tindahan, at ngayon ay may-ari na siya ng isang kumpanya, napakababa lang ng sukatan niya, sa tingin ko ay napakahusay. Kasi siya ay isang kilalang anak na anak, at hindi siya kailanman lumalaban, at kung may sumakit sa kanya ay hindi siya lalaban, magkakaroon siya ng batas na parusahan ang ibang tao." Well, sa sinabi mo, medyo kontento na ako sa kanya. Sabi ni Matthew. Ang kanyang pangalan ay Timmy Zabel, at siya ngayon ay nasa Capital University of West Country sa kabisera ng lungsod ng Central. Sabi ni Xander. Naalala ko yon, pupuntahan ko siya araw-araw. May alam ka bang ibang maaasahang talents? Humihingi na ngayon si Matthew ng maraming talento hanggat maaari niyang makuha. Marami akong alam na talent, pero wala naman masyadong maaasahan kaya bukod sa pamangkin ko, wala. Sabi ni Xander. Ayan, naabala ko na ang pahinga mo, alis na ako, bye. Sabi ni Matthew at tumalikod at tumalon pababa mula sa rooftop, iba ang galing niya, hindi man lang siya nag-abalang umakyat ng hagdan. Si Xander, na tumingin sa lugar kung saan tumalon si Matthew, ay nagsabi sa sarili, kung siya lang sana ang manugang ko. Hindi pa alam ni Xander hanggang ngayon na ang kanyang anak na babae ay nagkaroon na ng relasyon kay Matthew, at kung alam niya ito, hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o malungkot. Umalis si Matthew sa bahay ni Xander, nakahanap siya ng hotel at doon na siya tumuloy, sa sandaling maliwanag na, sumakay siya ng kotse papunta sa kabisera ng West Country, kailangan niya ng ID card para lumipad, nag-aalala siyang baka mahanap siya ng kaaway, kaya pinili niyang gumawa ng kotse. Dumating si Matthew sa kabisera ng West, bumili siya ng ilang mga pampaganda, nagsuot siya ng balbas, peluka at isang pares ng salaming pang-araw, nagbihis, naging nasa katanghaliang gulang na siya, ngayon kahit na nakita siya ni Yasi at ng mga babae. Hindi nila siya makikilala. Pumasok si Matthew sa Central University sa tamang oras nang papalabas sina Yasi at Kelly mula sa Central University. Nilumpasan ni Yasi si Matthew, at nang makita niya ito, huminto siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.